Okay, pag-usapan natin ngayon ang isang kwento na siguro familiar sa marami sa inyo. Ito'y tungkol sa isang bata, isang 12 anyos na batang lalaki na naiwan sa isang malaking siyudad. Pero ang tanong, bakit? At ano ba talaga ang natutunan ng mga nag-aalala niyang magulang mula sa buong karanasang to? Naranasan mo na ba yung pakiramdam na yon? Yung nasa mall ka o sa isang mataong lugar, tapos paglingon mo, wala na yung kasama mo. Yung biglang kabog ng dibdib? Alam mo yon? Diyan mismo magsisimula ang kwento natin sa pakiramdam na yan na naramdaman ni na Maria at Jose. So, ang bida natin, si Jesus, ay 12 taong gulang na. Sa kultura ng mga Hebreyo, napaka-importante ng edad na yan. Kumbaga, ito na yung panahon na kinikilala siyang anak ng kautusan. Inaasahan na siya ang mas seryoso at may mas malalim na pag-unawa sa pananampalataya. At taon-taon, may isang malaking event, ang Paskwa. Ito yung pinakamalaki at pinakamasayang pagdiriwang sa Jerusalem. Dito, libu-libong tao mula sa iba't ibang lugar ang naglalakbay para ipagdiwang ang kanilang kalayaan. Isipin nyo kung gaano karaming tao ang nandoon. Ang biyahe pa lang papuntang Jerusalem, isang adventure na. Hindi sila naglalakbay mag-isa. Sama-sama sila sa malalaking grupo o caravan para na rin sa seguridad. Habang naglalakbay, may kantahan, may kwentuhan, isang masayang community on the road. At pagdating nila sa Jerusalem, ito ang unang pagkakataon na nasilayan ni Jesus ang templo sa todo-todo nitong ganda. At grabe, para siyang na-magnet. Tahimik lang siyang nanonood, pinagmamasdan ang bawat detalye. Dito, may nagsimulang mamuo sa isip at puso niya, isang bagay na may kinalaman sa misyon niya sa buhay. Okay, so tapos ng ilang araw ng selebrasyon, oras ng umuwi. At alam nyo naman kapag uwian na sa isang malaking event, di ba? Ang gulo, sabay-sabay ang lahat nag-aayos ng gamit at nagsisimula ng maglakbay pabalik ang napakalaking caravan. Sa simula, chill lang sina Maria at Jose. Akala nila, baka kasama lang ni Jesus yung mga pinsan niya o yung ibang mga kaibigan. Normal yan sa malalaking grupo, di ba? Pero nung gumabi na at huminto na sila para magpahinga, doon nila napansin, teka, wala si Jesus para tumulong. At dyan na pumasok yung tanong na kinatatakutan ng bawat magulang. Nasaan si Jesus? Biglang, panic mode. Ang kaba at pag-aalala biglang bumalot sa kanila. Tingnan nyo to, hindi ito saglit lang na pagkawala. Isang buong araw na ang nakalipas bago nila napagtanto. Sa ikalawang araw, dali-dali silang bumalik sa siyudad. At sa loob ng 3 mahahabang araw, para silang wala sa sarili sa paghahanap. Imagine nyo yung 3 araw ng walang tulog at pulo kaba. At sa wakas, sa pangatlong araw, nahanap nila siya. Pero yung eksenang nakita nila, hindi yung inaasahan nila. Hindi siya umiiyak sa isang sulok. Kalmado siyang nakaupo sa isang silid-aralan sa loob mismo ng templo kasama ang mga pinakarespetadong guro ng bansa. So, anong ginagawa niya? Hindi siya nakikipaglaro. Aktibo siyang nakikilahok sa usapan. Nakikinig, nagtatanong ng mga malalalim na bagay at yung mga sagot niya. Mismong mga dalubhasa na papahanga. Lahat sila bilib sa kanyang karunungan. Siyempre pagkakita sa kanya, lumapit si Maria. May halong ginhawa at konting sermon, sabi niya. Anak naman, bakit mo naman ginawa to sa amin? Halos atakihin na kami sa puso ng tatay mo sa pag-aalala sa'yo. Ramdam mo yung bigat ng 3 araw sa boses niya, di ba? At dito nagbago ang lahat. Ang isinagot ni Jesus at ito ang susi sa buong misteryo. Bakit niyo po ako hinahanap? Hindi niyo po ba alam na dapat andito ako sa bahay ng aking ama? Wow! Sa mga salitang yan, unang beses niyang ipinahayag ng malinaw na naiintindihan niya kung sino talaga siya. Hindi ito pagre-rebelde, ito ay pagsunod sa isang mas mataas na misyon na nagiging malinaw na sa kanya. At yung sagot na yon, hindi lang yun nakatampalapalakas para ipaliwanag ang sarili niya, para rin itong isang banayad na paaalala para sa kanyang mga magulang. May mahalaga silang natutunan dito. Dito natin makikita yung pagbabago. Bago ang biyaheng ito, syempre, natural na tingnan nila si Jesus bilang anak nila. Pero pagkatapos nito, para silang ginising. Naalala nila yung sagradong tiwala na ibinigay sa kanila na ang batang inaalagaan nila ay hindi lang sa kanila, kundi anak din ng Diyos. Siyempre, hindi naman instant yung pag-intindi sa ganito kalalim na bagay. Maging si Maria, hindi niya nakuha lahat agad-agad. Pero ang ginawa niya ay napakahalaga. Tinago at iningatan niya ang mga salitang yon sa puso niya para pagnilayan. Isang paalala na ang tunay na pag-unawa minsan ay isang proseso.
At ang maganda sa pagtatapos ng kwento, pagkatapos ng lahat ng yon, sumama si Jesus pauwi. At sa loob ng sumunod na 18 taon, bumalik siya sa pagiging isang normal, masunurin at matulunging anak. Tahimik niyang dinala sa kanyang puso yung misyon niya habang namumuhay ng simple. Kaya naman, ang kwentong ito ay nag-iiwan sa atin ng isang tanong. Kung si Jesus, sa edad na 12, alam na niya na kailangan niyang asikasuhin ang gawain ng kanyang ama, tayo kaya? Ano naman kaya ang espesyal na gawain o layunin na dahilan kung bakit tayo naririto? Magandang pag-isipan, di ba?